So, eto naman po, nagbabalik tayo para ipagpatuloy na po natin ang Exodus 28. Okay. Exodus 28 describes how God chose Aaron and his sons to serve as priests and gave detailed instruction to their sacred garments. These garments symbolized holiness, honor, and the responsibility of serving God on behalf of His people. God calls His servants to live holy lives, serve Him faithfully, and represent His people with integrity, love, and reverence. Yan po ang nilalaman ng ating Exodus 28. Dito po, sinasabing God called His servants to live holiness. Ibig sabihin, magsiserve tayo to God with Him faithfully. Magiging tapat po tayo at meron po tayong dignidad, pagmamahal, at pagsunod. God calls people for His purpose. Tinatawag po tayo ng Panginoon dahil merong purpose. Hindi naman po lahat ng tao ay pwedeng tawagin ng Diyos. Yun lang pong chosen one. Yung lucky, yung swerte, yung pinagpala ng Panginoon. God specifically chose Aaron and his sons to serve as priests. Each of us has a unique calling and purpose from God, and we should serve Him faithfully whenever He places us. Lahat po tayo ay mayroong kanya-kanyang pagtawag ang Panginoon. Hindi po yan pare-pareho. Sila Aaron, sila po yung mga priest sa loob ng kanilang simbahan or tabernacle. Holiness matters. Kailangan po pag nag-serve tayo kay Lord, tayo po ay, what do you call this, holy. Umiiwas tayo sa kasalanan, wala tayong kasalanan. The priest garments were made for glory and for beauty, reminding them that they were set apart for God's services. As followers of God, we are also called to live lives that reflect His holiness in our words and actions. Kailangan po pagka tayo po pala ay servant ni Lord, hindi lang po yun makikita sa gawa, pati po sa salita natin. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. Serve God with excellence. Every detail of the priestly garment was made according to God's instruction. Lahat po ng gamit sa loob ng gawain ng Panginoon ay may mga instruction po yan galing sa Panginoon. Whatever we do to God should be done with our best effort, sincerity, and obedience. Lahat po ng gagawin natin sa ating Panginoon, kailangan ay may sincerity po. At pagsunod. Best effort, ika nga. Kailangan yung the best ang bibigay natin kay Lord. Dahil ang ating Panginoon ay isang holy. He is our God. Okay? Obedience is an act of worship. Oh, ganun pala po yun. Ang ating pagsunod ay isang act of worship bilang pagpupuri sa ating Panginoon. Trusting and obeying God even in the details honors Him. Pagtitiwala pala at pagsunod natin sa Panginoon, in details ay nagpupuri tayo sa Panginoon. Pinararangalan natin siya. We honor Him. Our lives should reflect God's glory. Sa pamumuhay po natin na tayo ay lingkod ng Diyos, kailangan po nakikita po yun ang kapurihan ng Panginoon sa ating pag-uugali, sa ating pagkilos, sa ating pagsasalita, sa ating pagsunod sa Panginoon. The beauty of the priestly garments pointed to the greatness and holiness of God. As Christians, our character should reflect God's love, truth, humility,
and grace so others can see Him through us. Yan po ang ating Exodus 27. Kailangan kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, kailangan po tayo ay tapat, kailangan po tayong sumusunod, makikita po yung ating holiness sa ating mga aksyon at sa ating pagsasalita. So, diyan po nagtatapos at sana po tumimo ito sa inyong puso, sa inyong isip. Sana rin po bigyan kayo ng wisdom ni Lord na magbasa na kayo ng Bible. Thank you po. In Jesus' name, Amen.